Next topic natin is about block diagram algebra for summing points. There are two possibilities of shifting summing points with respect to block. So, shifting summing point after the block, or shifting the summing point before the block. So let us now see what kind of arrangement need to be done in the above two cases one by one. So itong shifting summing point na topic na to is ginagamit to sa pag simplify ng block diagram. So magsisimplify na tayo ng block diagram. So preparation lang to. So ginagamit pag simplify series block diagram, parallel, positive feedback and negative feedback. So yun yung mga ginagamit sa block diagram reduction. Tapos itong shifting summing point, so ginagamit to sa block diagram reduction. So consider the block diagram shown in the following figure. Here the summing point is present before the block. So ang summing point, ito yon, yung circle na may x tapos positive. So ang gagawin natin is ililipat natin tong summing point na to after the block. So first, bago natin ilipat yan, so alamin muna natin yung transfer function nitong block na to. So meron tayong dalawang input, so RS saka XS. So ngayon, pag yung signal na to, yung output nito is, so parang ano lang to, Kirchhoff's current law. So entering is equals to leaving. So entering arrow is RS plus XS. So ito na yung leaving. So ngayon pag pumasok tong signal nito dito sa block, so i-multiply lang natin. So magiging siyang YS so multiply lang natin GS times RS plus XS. So ganyan, yun na yung output. So kung mapasin nyo, ito same lang yan dito, so ito same lang yan, kinompute na natin. So yan yung function nya. So ngayon, ang gagawin natin is mula dito, i-shift natin. So i-shift natin after. So from before, gagawin natin after. So check natin yung function niya kung anong mangyayari. So yung RS, same lang. So yan yung input signal. So ngayon, ilipat natin tong summing point saka yung ano niya, itong signal na to, X of S. So check natin kung ano equation yan. So ito RS na signal pag pumasok sa block, magiging siyang GS RS, while yung ito entering is equals to leaving, so magiging siyang, so itong YS magiging siyang, so entering is equals to leaving, so YS XS plus GS RS. So yan yung equation 2.
Ito yung equation 1. So ito yung original block niya. So ngayon, kung lipat natin to dito sa after the block, gaya dito sa figure na to, lilipat natin after ng block. Kung mapasin nyo, magkaiba. So dapat itong equation 2 same dito sa equation 1. So para maging same siya, itong XS kailangan to ng GS. So kailangan tayo mag-multiply ng GS dito. So pwede nyo basahin yung mga nakasulat. So yung output of the block GS is GSRS. So ito na yung equation 2, yung sinolve natin kanina. So ngayon, kung mula dito, kung ililipat natin yung summing point after, so kailangan natin ng GS. So kailangan natin ng GS para itong ginawa natin is equivalent dun sa original na block. So meaning tama yung yung ano natin, pag-convert natin. So magiging function niyan is, di ba, itong RS pag pumasok dito sa block may isang GSRS. Then ito, pag pumasok dito sa block may isang XSGS. Then yung YS, sum lang ng entering, so GSRS plus XS GS. Kung mapasin nyo, itong equation na to, same na yan dito sa equation 1. So same na yan dito sa equation 1, meaning tama na yung pag-convert natin. So tama yung pag-transfer natin itong summing point. So in summary, pag ililipat natin tong summing point na to, so di ba yung sinolve natin na una, dito yung summing point. So yung summary natin, pag nilipat natin itong summing point, so kailangan tayo magdagdag natin itong magdagdag para maging equal doon sa original na diagram. So sa rule, pag naglilipat tayo ng summing point, kung anong block to, kailangan natin ng identical block. Magdagdag tayo ng identical block para mag-equal tayo doon dito sa original na diagram. So kung ito, ililipat natin to dito. So sa rule, kailangan tayong magdagdag ng GS dito. So the next is, paano naman, so kung ito yung diagram natin, ililipat natin dito sa before ng block. So ang scenario natin is ito, ililipat natin dito sa before ng block. So ang transfer function, ang function nito is, so RS GS. So pag pumasok siya dito, so ito magiging, yung signal nito is magiging isang GSRS. So yung YS natin is equal sa leaving, so entering. So yung leaving is equal sa entering, so GSRS plus XS. So ngayon, ililipat natin to dito, itong summing point saka itong signal na yun, na XS. So pag nilipat natin ito, mula dito, ililipat natin dito. So ano ba yung dapat gawin natin?
So tandaan natin itong equation 1. Ito yung equation 1. So ito na yung sinolve natin kanina na equation 1. Ito yung unang equation. So ngayon yung gagawin natin is ilipat natin before ng block. So ang maging equation niyan, so RS XS, ito na yon yung signal na to, RS plus XS. Yung entering is equal sa leaving, so RS plus XS. While pag pumasok dito sa block na to, itong signal pag pumasok dito sa block, so magiging multiply lang natin to pag pumasok. Diba pag pumasok yung multiply lang natin, so YS. Multiply lang natin GS RS plus XS. So anong nangyari? So kung mapapansin nyo, so YS is equal sa GS RS plus XS GS. So meaning itong paglipat natin is mali. So kailangan natin mawala tong GS. So kailangan mawala yung GS kasi ito yung original na equation niya. So kailangan mawala. So kung kailangan mawala, so kailangan natin mag-multiply ng dito ng 1 over GS. Para pag tig-multiply mo siya, mawawala, so mag-equal na. Mawawala to. So mag-equal na siya dito. So ang diagram natin is magiging ganito. So magiging ganito dapat. So sa rule kung itong summing point ililipat natin dito sa before ng block, ang rule is kailangan natin mag-add ng block na 1 over GS para makancel ito, para mag-equal na siya dito, so meaning tama yung representation natin. So tama yung paglipat natin ng summing point. So kailangan natin mag-add ng 1 over GS. So yan yung rule. So kung i-represent natin to, so ito pag pumasok dito magiging siyang itong signal na to is 1 over GS times XS. So entering is equals to leaving. So RS, so itong leaving na to is equal siya sa RS plus 1 over GS times XS. So pag pumasok sa so itong signal na to pag pumasok dito, so magiging YS. So multiply lang natin, YS is equal sa multiply natin, magiging siyang RS GS plus, so GS times GS, so cancel yan, so matitira is XS. So meaning, so tama na yung pag-convert natin. So tama yung paglipat. Kailangan lang natin mag-add ng reciprocal nito. Kailangan natin mag-add ng reciprocal nitong block na yan. So mula dito, nililipat natin siya dito. After, so kailangan natin mag-add ng reciprocal nito. Gaya nito. So nag-add tayo ng reciprocal. So meaning tama yung paglipat natin ng summing point.
provided dapat kailangan mong mag-add ng 1/GS. So kung GS to, reciprocal niyan is 1/GS. So yung info na yan, kailangan natin yan sa pag-reduce ng block diagram.